Natapos yung isang buong linggo at ngayon ay nandito tayo upang magpasalamat, magpuri, makapakinig ng mensahe mula sa Panginoon. Amen? So palakpakan nyo ang sarili ninyo. Hindi ako ang sarili ninyo at ang Diyos na nagdala sa atin dito. Bago ang lahat ay manalangin muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong araw na ito. Kami po'y binigyan nyo ng kalakasan upang maka-attend dito. Thank you, Lord. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan. At sa mga papakinggan po naming mensahe, banal na Espiritu, magbigay po kayo ng mga revelation sa amin. Kayo po ang manguna. Ako po bilang tagapagsalita, itago nyo lamang po ako sa inyong likuran. Kayo po ang manguna, Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Yan. So, ipagpapatuloy natin yung series natin na pinamagatang The Principle of Covenant. The Three Foundational Covenants, Part 3. Ine-encourage ko kayo na balikan nyo yung mga turo ng mga nauna para maintindihan nyo itong mosaic. Pero kahit naman wala, maintindihan nyo. Kaya lang, mas maganda balikan ninyo. Kasi baka meron kayong na-miss na hindi nyo masyadong napakinggan nung time na yon, marirecall nyo, mareremind kayo. Amen? So, naka-upload naman yan sa ating YouTube, sa Facebook, at saka sa Spotify. At ready yan para sa inyo, sa ating lahat at sa ibang tagapakinig. No, napupunta yan sa ibang mga tao. Now, marami ang nalilito, no, kung bakit ang Bible parang kakaiba sa Old Testament at New Testament, na para bang ang Diyos ay iba sa Old Testament at ang Diyos sa New Testament ay iba. Kaya ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Kailangan malaman natin paano ba nakikirelate ang Diyos sa atin? Paano ba tayo nakikipagkomunikasyon sa Panginoon? So how does God relates to us and reveal His purpose and promises? It is through the covenant. What is a covenant? A covenant is an agreement between two parties. Di ba ang example ko nga yung blood compact ng mga mga heroes, meron silang agreement. Di ba? Meron silang walang traidora na, parang ganon. So, sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed. Ano yun? Rightly dividing the word of truth. Kasi kailangan alam natin kung paano natin madi-divide yung Biblia. No? Kasi pag hindi mo alam kung paano mo ito madi-divide, talagang, sabi nila, nakakaloka daw. Hindi. Bakit ka maloloko? Di ba salita ito ng Diyos, nakakagaling nga ito eh. Amen? Kailangan lang alam mo kung paano nagre-relate ang Diyos sa atin. Kaya itinuturo ito sa inyo. Kubre. Naalala nyo yung natin? Kubre. Di ba? Kailangan natin matutunan, maintindihan, hanggang mag-manifest sa atin yung salita ng Diyos. Amen? So tingnan natin itong dividing line na ito. So, totoo na may 7 covenants. Pero 3 lang muna yung pag-aaralan natin kasi itong 3 na to ay 3 foundational covenants. Ito ay Abrahamic, Mosaic, at ang cross, yan yung dividing line, yung cross, at ang New Covenant. At ang church age ay nasa New Covenant. So tatandaan niyo yung, yung dividing line? Ang cross. Now, last 2 Sundays, pinag-aralan natin ang Abrahamic at ang Mosaic. Ano pagkakaiba nito? Quick review lang. Para doon sa hindi nakapakinig nung last 2 Sundays. Abrahamic covenant is unconditional covenant. It is a binding agreement in which God makes promises that are not dependent on human actions or obedience. Ang ibig sabihin, itong covenant na ito, hindi kailangan ng requirements ng tao para pagpalain ng Diyos. Unconditional. Hindi nakabatay yung promise ni God kung susunod ka
o hindi. Okay? Yun ay unconditional. Based on pedigree. Pag sinabing pedigree, birth, right. Okay? Ano ka? Ano yung ancestral line mo? Sino ba yung kinausap ng Diyos dyan? Si Abraham. Okay? So, ito ay based din sa faith and believing. Si Abraham naniwala. No, by faith naniwala siya sa Panginoon, kaya siya ay sumunod. No? Tayo naniniwala, kaya tayo ay sumusunod. Hindi tayo napipilitan lang. Amen? Mosaic covenant. It is conditional. Pag sinabing conditional, kailangan may gawin ka. Kailangan masunod mo yon. Although ito ay according din sa pedigree. No, binigay din ito sa mga Hudyo, yung Mosaic. Pero according to their performance. Kapag sila ay sumunod, anong kapalit? Blessing. Kapag hindi sila sumunod, anong kapalit? Curses. Saan natin mababasa yan? Deuteronomy 28. Now, moving on. Paano ba nagsimula ang Mosaic covenant? Kasi nung una, Abrahamic unconditional. Sige lang, bless si Lord kay Abraham kahit nagkakamali siya, di ba? Dumating ang time na bago yung covenant. Naging Mosaic covenant. Kailan ba ito nagsimula? So, nagsimula ito, the Lord proposed another promise to the Israelites, but they replied with false humility. No, meron na silang, kumbaga, kala mo humble sila, pero ang totoo, nababasa ng Lord ang kanilang mga puso. Kailan yon? Exodus chapter 19, verse 5 to 6. Now then, if you will indeed obey my voice, sabi ng Lord, and keep my covenant. Tignan nyo ha, anong covenant yung sinasabi ni Lord dyan? Abrahamic. Unconditional pa si Lord dyan. Yung kanyang, yung unconditional pa yung mga blessing niya dyan. Then you shall be my own possession among all the people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel. Eto na, pagdating na Exodus chapter 19 verse 8, anong sagot ng mga tao, ng mga Israelita dyan? Sabi niya, all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. And Moses reported the words of the people to the Lord. It seems, no, parang honest yung mga Israelita, pero false humility. O sige, susunod ako, pero deep inside, magaling kaya ako. Kayang-kaya ko chicken lang naman yan mga yan di ba? Chicken lang naman yung mga yan. So, sabi nila, we will do. Doon na nagsimula yung Mosaic covenant dahil ang mga Israelita ay reklamador. No, napaka-reklamador nila, 'di ba? Nung last Sunday, inisa-isa natin yung storyline. Reklamo sa pagkain, reklamo sa tubig, reklamo ng reklamo. Reklamador ka ba? Hindi na, 'di ba? Amen. Tatlo lang yata yung di reklamador. Hindi na tayo reklamador. Amen. Kasi nasa New Covenant na tayo dahil lahat ay blessing na ng Panginoon sa atin. Ano man ang meron tayo, maliit o malaki, pinagpapasalamat natin yan sa Panginoon. Amen. Di tayo kagaya ng nasa Mosaic. Di ba? Reklamo na reklamo. Ngayon, pag-aaralan natin, ano ba ang purpose ng law? What is the purpose of the law? Number 1. To act as guardian until Christ. Ibig sabihin, the law function as a temporary tutor to lead us to faith in Christ. Kasi napaka-reklamador Di ba? Siguro sumakit sa new language natin, Gen Z ba yon? Gen Z. Sumakit na ang ulo ko dito sa mga taong ito Parang ganon, di ba? Ano ba yan? Ang reklamo. Parang ganon, So, binigay yung Mosaic. So, para maging guardian. Tutor. Sino rito ang nag-tutor? Ako nag-tutor ako ng mga estudyante dati.
Ano ba ginagawa ng tutor? Tinuturuan sila hanggang matuto. At pag natuto na, okay, stop na yung tutor, natuto na eh. Ang law, parang ganun din. Tinuturuan yung mga Israelites, yung mga tao, na maging maayos, lalo na sa kanilang pagiging reklamador. Hanggang sila ay maging spiritually mature. Okay, tingnan natin yung verse. Bible verse. Galatians chapter 3, verse 24 to 25. So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. Dahil ang mga Israelita hindi pa natututo, kailangan na ibigay sa kanila ang law, ang batas, no? Ang kanilang dapat sundin. Pastora, para naman yan sa mga sa mga Israelita, hindi naman para sa atin yan. Pero may sinabi sa Romans chapter 2 verse 14. Sabi diyan, ang mga hindi Hudyo, sino hindi Hudyo? Hentil. Kapag hindi Hudyo, Hentil. So ang tawag sa atin? Hentil, Gentile sa English. Ang mga hindi Hudyo ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moises. Tama. Pero, kung gumagawa sila ng naaayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na ang kahit wala silang alam tungkol dito ay alam nila ang nararapat na gagawin. So kahit hindi natin alam yung 613 laws ng Israelites, pero sa konsensya natin, alam natin yung gagawin natin. Considered law na rin yun. Amen? Ngayon, nung dumating si Kristo, nung dumating ang Holy Spirit sa atin, no? Hindi na tayo under sa guardian ng law. Bakit? Kasi tumira na ang Holy Spirit sa atin. Amen? So, nung pagtira ng Holy Spirit, ano ang mga fruit? Ano yung mga bunga ng Holy Spirit na yan? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen? Hindi ka natuturuan. Sinabi ng wag mong gawin yan. Hindi na eh. Ikaw na, kakausapin ka na Holy Spirit. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi na bagay sa'yo yan. Huwag ka nang magkasala. Kasi anak ka na ng Diyos. Amen? Amen. So, yung law na yan, hindi na angkop sa New Covenant. Mamaya, pag-usapan pa natin. Another purpose of the law is to reveal sin. The law could not cleanse and justify, but exposes human failure and the reality of sin. Ang gagawin lang talaga ng law ni Moises, i-reveal lang gaano ka makasalanan. Pero hindi ka magiging holy doon. Kokondem ka lang. Kokondem ka. Ayan, di mo nagawa. Yan, lagot ka sa Diyos, lagot ka sa nanay mo, lagot ka sa tatay mo, ikokondem ka lang. So, hindi ka lilinisin ng law. Okay, tingnan natin yung Romans chapter 3, verse 20. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. No, ipinapakita ng law kung gaano tayo makasalanan. No, marireveal ang totoong nilalaman ng puso ng tao. Ano ba? Ma-pride, mayabang, mareklamo, matigas ang ulo. Yun ay under sa Mosaic law. No, ipinapakita ng law sa tao na makasalanan siya. Galatians chapter 3 verse 19. Well then, why were the laws given? They were added after the promise was given. Ano daw? To show men how guilty they are of breaking God's law. Kapag kami, halimbawa sa daan, dati nakakatawid ka. Unconditional yon. Sige, tawid ka. And dami nasasagasaan, nilagyan nila, huwag tatawid dito, maraming namamatay. Tumawid ka, bigla ka, hinuli ka.
Bakit ka hinuli? Kasi mayroong law. Bawal tumawid. Pero nung una, tawid ka lang. Nakukuha ninyo? Ngayon, nung pagtawid mo, may kasalanan ka na. Dati hindi, ala naman eh. Kasi ala naman yung batas na yun eh. Pero nung nagkaroon ng bawal tumawid, nagkaroon ako ng kasalanan nung tumawid ako. Nakukuha ninyo? So ang law, nire-reveal ano yung kasalanan natin. Amen. What is the purpose of the law number 3? To point to Christ's fulfillment. The law was not abolished, hindi siya inalis, but fulfilled through Jesus, who embodies perfect righteousness. Hindi inalis yung law, pero may nag-fulfill para dyan. No? Dahil hindi kaya ng tao na ma-fulfill ang law, kaya mismong ang Diyos na ang gumawa nito para sa atin. No? Siya na ang sumunod sa law perfectly para maalis yung curses. Amen? So tingnan natin, Matthew chapter 5 verse 17. Jesus said, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them." So, ang tao ba makakasunod 100% sa mga law? Hindi, mamaya lang, may hindi na tayo nasunod eh. Mamaya may nakita ka, uy, ang taba naman nun. Uy, aray ko. Diba? Ano ka na ng tao? Nangungutya ka na. Diba? Body shaming daw. Huh? Hindi natin mapa-perfect. Hindi natin kaya. Pero merong isa nakakaya niyan. Diyos na nagkatawang tao. Amen? At siya ay si Jesus Christ. Perfect man because He is a perfect God na nag-fulfill ng law for us 100%. Kaya tayo'y nakakalapit sa Kanya. Kung hindi ginawa ni Jesus Christ yun, kamote tayo lahat. Kangkungan tayo. Kangkungan tayo. Amen? O, basahin natin uli yung Romans chapter 10 verse 4. Si Kristo ang hangganan ng kautusan, end of the law, dahil sa kanyang ginawa. Tapos na yung law. Ibig sabihin, naalala ni Lord ang everlasting covenant niya. Naalala niya, di ba? Everlasting covenant ng Abrahamic. So naalala niya yun. Kaya kay Kristo, end of the law na yan. Katapusan ng Mosaic. Bait ng Diyos, kahit makulit tayo. Inaalala pa rin niya tayo. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumampalataya sa kanya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Kapatid, righteous ka na sa harapan ng Diyos. Kaya mo nang magsabi sa Panginoon kahit anong oras, kahit nakaupo ka dyan, pwede mo siyang kausapin. Amen. Si Lord na ang gumawa nito. Kaya lang, may mga Kristiyano na pinaghahalo ang grace. Ang tawag doon grace eh. Biyaya. Kasi hindi natin kaya, di ba? Biniyayaan ka ngayon ng Panginoon. Ngayon, may mga Kristiyano na pinagsasama ang grace at ang law. Paano yun? Nasa biyaya ka, tumanggap ka sa Panginoon, tapos, hoy, pagkatapos mo tumanggap, kailangan lumuhod ka, magmula doon hanggang doon. Ha? Pagkatapos nun, bigla ka na lang. Pagkatapos niyan, magsimba ka ha. Bawal ang malate ng isang oras. Dapat 3 hours before ng church, nandito ka na. Oh. Ang higpit. No? Nagkasakit po ako. Ay kahit umuubo ka, pumunta ka rito at saka nilalagnat, magsimba ka. Ganon. Yun ang mga samahan na pinaghahalo ang biyaya, ang grace at ang law. Walang awa. Diba? Diba ang Diyos ay merciful and loving? Tayo din maging loving and merciful sa kapwa natin. Amen?
Ngayon, naniniwala pa rin sila na kailangan gawin mo ito. Kasi kapag hindi ka gumagawa niyan, hindi ka masasama sa rapture. Maiiwang ka dito. Ha? Kailangan talaga, 3 o'clock gumising ka. Ha? Magdasal ka pag hindi mo ginawa yan. Nako, iwang ka sa rapture. Malapit na yan. Tignan mo yung mga pananakot. Tinatakot ka. Hindi ka naman dapat takutin eh. Kasi kay Kristo, fulfilled na lahat ang law. Amen? Ay, nahantay na lang natin ang pagbabalik niya. Amen ba? Alam niyo po ba, si Paul, sabi niya, sino ba si Paul? Grabe, aral na aral si Paul. Alam niya ang batas, 613 laws. Aral siya kay Gamaliel. Sobrang talino ni Paul. Mataas siya sa lipunan. No? Pero ang sinabi niya sa 1 Corinthians 15:10, sabi niya, ngunit, kung ano ako ngayon, sabi niya, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, grace. At ang kanyang biyaya para sa akin ay hindi nawawalan ng saysay. Sa halip, ako'y nagsikap ng higit kaysa kanilang lahat. Ang sipag ni Paul, grabe, ang dami niyang inikutan na town, ang dami niyang bayang pinuntahan para makakilala sa Panginoon. Pero ano ang sinabi niya? Hindi ang sarili ang tinaas niya, kundi gayunmay, sabi niya, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Kaya kapatid, sige, palakpan natin Panginoon. Kung ano man, kung nasaan ka man ngayon, may pagtatagumpay man, may mga blessing man na dumarating, hindi ikaw, pero ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa iyo niyan. Amen? Walang bida, sabi nga, lagi namin sinasabi rito, walang bida dito. Ang bida lang ang Diyos, si Hesukristo, na ating tagapagligtas. Lahat yun ay biyayang natatanggap natin. Lahat, miski itong pagsasalita namin ito, biyaya ng Panginoon. Amen? Lahat yun, binibigay ng Holy Spirit para masabi iyon. Magaling ako, hindi. Lahat yun, biyaya ng Panginoon. Amen. Number 4. What is the purpose of the law? To show the need for grace. By proving that no one can fulfill the law perfectly, it highlights the necessity of Christ's sacrifice. Dahil na-reveal na sa atin, wala na tayong kakayanan na maging matuwid sa harap ng Diyos. Na-reveal na sa atin na makasalanan tayo eh. So pag makasalanan ka, nahihiya ka na humarap sa Panginoon. Meron nga akong na-sharean. Hindi ko na babagitin yung pangalan, pero alam niyang siya yun. Tara, attend ka sa church. Ay, makasalanan pa ako, hindi ko pa kayang magbago. Diba? Sabi niyang ganyan. Na-reveal naman sa kanya, kaya lang, nahihiya siyang humarap sa Diyos. Kailan ka ba naliligo? Kapag mabango at malinis ka o kapag ka marumi ka? Pag marumi ka. So, ganun din sa biyaya ng Diyos. Kapag tayo na-reveal sa atin yung kasalanan, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Mas lalo mong kailangan ang biyaya ng Diyos. Mas lalo kang yayakapin ng Panginoon kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ano man circumstances ng buhay mo. Kailangan mo ang biyaya ng Panginoon. Amen. Sa Romans chapter 8 verse 3-4, sabi diyan, the law of Moses was unable to save us because of the weaknesses of our sinful nature. Ang tao nagkaroon ng sinful nature mula nung nagkasala si Eva at si Adan. At lahat ng pinanganak ni Eva at ni Adan, mga descendants sila, meron ng sinful nature. So God did what the law could not do. Merong hindi nagagawa ang law. Sinabi ko kanina, hindi ka malilinis ng law. Hindi ka magiging holy kapag sinunod mo ang law. He said, ano yung nakakapagpalinis sa atin? Sino yung magiging holy and righteous ka? Ano yun? Sino? Sabi diyan, He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have. Ang Diyos na nagkatawang tao.
100% God, 100% man. Di ba sabi mo kanina si Eva at si Adan, kung lahat na ipapanganak nila sinful, iba si Christ. Kasi nag-conceive si Mary through the Holy Spirit. At ginamit lang itong sinapupunan ni Maria para ilabas si Kristo. May dugo yan ng tao. Wala. Sa loob ng sinapupunan ng ina, kagaya na palagi kong sinasabi, ang bata, scientifically proven na ito scientifically proven, na sa loob ng sinapupunan ng ina, yung bata gumagawa ng sarili niyang dugo. Mayroong konekta, yung placenta din, at saka yung connection doon sa bata at sa ina, di ba? Ang kinukuha lang sa ina, yung nutritious food na kinakain ng ina. Pero ang bata gumagawa ng sarili niyang dugo. Kaya si Kristo, walang bahid na kasalanan. Wala siyang sinful nature. Bakit? Kasi siya ang tagapagligtas natin eh. Kasi walang makakapagligtas sa atin. Kahit ang mga Avengers, hindi tayo maliligtas. Kahit si Darna at saka si Superman, hindi tayo maliligtas niyan. Diyos lang ang tanging tagapagligtas natin. At iyon ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ito na. God declared an end to sin's control over us by giving His Son as sacrifice for our sin. Ang sinasabi diyang, end of sin's control. We are under the law. Meron tayong kasalanan. Kinokontrol tayo ng nature. Yung makasalanang nature dito, kinokontrol tayo niyan. Pero natapos na yan. Kailan? Nung nagsakripisyo ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Natapos na lahat yun. Napalitan na yung sinful nature natin. Holy and righteous na ang lahat ng sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sumampalataya na ba kayo? You are holy and righteous in the eyes of God. Sabi mo nga, ako'y matuwid na sa harapan ng Diyos. Dahil sa galing nyo? No. Dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Diyos lang ang may kakayanan, wala nang iba. Amen. So, balik. Ngayon, nakumpleto na natin yung 3 covenants na foundational covenants. Tignan natin, Abrahamic, Mosaic, and New Covenant. Kanina, binanggit ko na sa inyo yung Abrahamic at saka ang Mosaic. Now, sa New Covenant, naalala ni Lord yung Abrahamic na unconditional. Lagi tayo naalala nga ni Lord, di ba? Pagdating sa New Covenant, naalala niya. Mahal ko yung mga tao. So, binalik niya yung unconditional covenant sa pamamagitan ni Kristo. Saan siya nakabase? Based on position. Hindi na siya nakabase sa pedigree. Hindi na siya nakabase kung saan yung birthright, no? Based on position. Nasaan ka ba ngayon? Being in Christ, righteousness by faith. We are in Christ. Ano ibig sabihin nun? Okay. Ito yung Holy Bible. No? Etong panyo, nakikita ninyo? Halimbawa, kayo ito. Ito si Kristo. In. No? In Christ. Sa harapan ng Diyos, ang nakikita, si Jesus. Hindi na ikaw. In Christ. Nakikita niyo pa yung panyo ko? No. Kaya ang covenant, it is between God the Father and His Son, Jesus Christ. At nakaposisyon tayo in Christ. Amen? So, ang Abrahamic, unconditional. Ang Mosaic, conditional. Kailangan gawin mo ito. Pag hindi mo ito ginawa, lagot ka, may parusa ka. Pagdating sa New Covenant, grabe, bumuhos na ang sobrang pagpapala. Bakit? Ha? Bakit? Hindi lang Jews. Nasama na tayong Gentiles. Kasama na tayo sa New Covenant. Sa kanila, New Covenant. Sa atin, Covenant.
Amen? Sabihin, wala naman tayong dating covenant sa Panginoon eh. Grabe, inalala pa rin tayo ng Panginoon. Hindi tayo iniwan sa ere. Minahal tayo kahit na tayo hindi karapat-dapat mahalin. Amen? Kahit pangit ang nakaraan mo, pangit ang ugali mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? In Christ, ang righteousness natin ay based on Christ's righteousness in us. Amen. Alam nyo ba na prophesy na yan sa Jeremiah? Basahin natin. Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ko ng bagong tipan, new covenant sa Israel at sa Judah. Ito'y hindi tulad ng kasunduan, yung Mosaic. No? Hindi katulad ng Mosaic. Kasunduan, ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat, para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Grabe, no? Sinira pa rin ng Israelites ang kasunduan. Next. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Sabi sa English, I will put my law in their minds and write it on their heart. Ako ang kanyang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Kailan nangyari yun? Yung napunta na sa puso natin yung law, sa isip natin. Nung pumasok na ang banal na Espiritu sa puso natin. Nakasulat na yung law ng Panginoon na lagi tayong nire-remind ng Holy Spirit na, anak, hindi bagay sa iyo yan. Anak, kaya mo yan. Anak, mahal ka ng Diyos. Naisulat yun sa puso natin. Kaya, hindi na eh. Ikaw na mismo ang lalayo sa hindi mga magagandang bagay. Amen? Sabi diyan, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Verse 34, hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sasabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat sobrang biyaya ito. Patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan. Sabi nga nung mga Gen Z, mind-blowing. Kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Burado na ang mga kasalanan natin. Amen. Wow, sabi ng mga preacher noon, pagdating mo sa langit may video. Pag nilagay dyan yung parang video, hindi ko sasabihin pa nung dati may nagsabi sa akin, parang video yun eh, pero syempre yung technology hindi natin alam. Lahat ng mga pinakasisikreto mo, ipapakita dyan sa video na yan. Ikaw naman, natatakot ka, Diyos ko, ayoko yun. Kaya tuwing magkakasala ka, nanginginig yung paamong ganyan. Naku, may kasalanan na naman ako. Lagot ako sa Diyos, makikita yun sa video, makikita daw ng buong mapapahiya ka daw, yun ang sabi ng mga preacher noon eh. Yung ba sinasabi sa verse? Ha? Kalilimutan na ng Diyos lahat yan. Dahil sa galing mo? Dahil kay Kristo. Amen ba? Sobrang biyaya, di ba? Sobrang biyaya. Kaya nakakakilig sa biyaya ng Panginoon. Natapos ang Mosaic Covenant, di ba, nung nag-Last Supper, sabi niya, this cup is the new covenant in my blood. Binanggit yun ni Kristo bago siya ipako sa krus eh. Nag-Last Supper. Kaya yung ginagawa natin dito palagi. Inaalala natin. Ano ba yung ginawa ni Kristo na nagbura ng kasalanan natin? So inaalala natin yun palagi. Kailan ba nagsimula ang New Covenant? Simula ba ng Matthew? Kasi ang simula ng New Testament, Matthew. Doon ba nagsimula ang New Covenant?
No. Nagsimula ang New Covenant sa pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tandaan nyo nagsimula ang New Covenant sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Now, what are the implications of the New Covenant? Forgiveness and redemption. Complete forgiveness of sins. Permanent redemption through Jesus' blood. Ano yung redemption? Nakakulong ka sa kasalanan, pinakawalan ka. Permanent yon, hindi na mawawala. Kaya hindi na mawawala ang kaligtasan ng mga tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi na talaga mawawala. Dahil hindi nakabase sa gawa mo ang kaligtasan na binigay ni Hesukristo dahil base ito sa ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. So pinatawad na lahat ng ating mga kasalanan. Burado na yan. Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 12, with His own blood, not the blood of goats and calves. Yun yung sin offering. Diba sa Mosaic Law? Sa Mosaic Law, kapag nagkasala ang tao, nag-o-offer sila ng halimbawa ng mga tupa para sila ay mapatawad. Ano yun typology ni Jesus Christ yun Pag pinag-pray, yung kalinisan ng tupa, kaya chine-check mabuti yung tupa, dapat perfect yung tupa, walang sakit, walang galos, no, perfect. Pag pinag-pray yon, yung kalinisan ng tupa, lilipat doon sa nag-alay sa tao. Yung karamihan ng tao, lilipat doon sa tupa. At gigilitan ng, at tutulo ang dugo, i-offer yun. Sa Mosaic Covenant yun. Pagdating dito sa New Covenant, hindi na. Kasi si Jesus Christ na ang tumupad nun. Amen? So sabi dyan, He entered the most holy place once for all time. Pag sinabing once, wala nang twice. Yung iba nilalagyan ng twice. Nagkasala ako. Ang gagawin ko, daditi pa ako. Maglalagay ako ng munggo o asin sa tuhod ko. May penitensya. Once lang. Once for all time and secured our redemption forever. Forever. Ewan ko meron ba ganun kanta? Forever in your heart. We are forever in the heart of the Lord, di ba? Forever tayo sa heart ng Panginoon. Forever we will be. Kumanta pa. Wala naman sa tono. Diba? Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Grabing biyaya, diba? Sobrang biyaya, unmerited, undeserved favor. Hindi tayo karapat-dapat, pero dahil sa kanyang biyaya, tayo ay forever redeemed and secured. Lalakad ka sa mundong ito, Lord, thank you. Kung hindi sa biyaya mo, wala ako. Pupunta lang ako sa kapahamakan, kangkungan, kamote. Wala po talaga ako. Pero salamat sa biyaya mo. Amen. Next, indwelling of the Holy Spirit. Sealed with the Holy Spirit of promise. Kung ang bawat covenant may seal, di ba naalala nyo, nung kay Abrahamic, ano yung nila, covenant nila, di ba hinati yung yung turo ko nung Abrahamic, hinati yung hayop at si God naman ang dumaan. Di ba? Sa Mosaic, yung yung nasa tablet, di ba? Sa atin, ano yung seal? Ano yung guarantee na ikaw ay ligtas? Ang Holy Spirit in you. Selyado ka na, kapatid. Kung ikaw ay tunay na nanampalataya, selyado ka na. No, pag sinabing seal, di ba kapag bibili ka ng pagka nakalagay doon, kapag na-tampered na yung seal, wag mo nang inumin, wag mo nang galawin, ibig sabihin tampered na yan. Kapatid, selyado ka. At hindi matatamper yun ng kahit sino, kahit ang demonyo, hindi yun matatamper. Bakit? Ang nag-seal nun ng Panginoon Amen? Kaya ang Holy Spirit nasa inyo, yan ang promise ng Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13.
And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation, when you believe. Nung sinabi bang when you do this, when you follow this, kung ginawa mo ito, hindi, when you believe. Nung naniwala ka sa tinapos na gawa ni Jesucristo, sa finished work niya, no? When you believe, you were marked in Him with a seal and promised Holy Spirit. Wow! Alam nyo, kung bakit matagumpay si Joseph, si story ni Joseph noon? Kilala nyo si Joseph ng Old Testament? Joseph the Dreamer? Because God is with him. At yun ang pinapangarap ng mga ibang mga karakter sa Old Testament, sila David, na kapag nasa iyo ang Diyos, tagumpay ka. Matagumpay ka. Ano ngayon tayo sa New Covenant? Meron pa ba tayong Diyos? Nasaan? Nasa atin na, nasa born again spirit na natin. Kaya kahit anong gawin natin, pinagpala na ng Panginoon. He is always with us. He is in us. Kahit saan ka pumunta, He is with you. Amen. Kaya we already have access, direct access kay God. Sa iba, nung sa dati kong relihiyon, kailangan pa palang lumuhod. Tapos, ganito po, nagkasala po ako, ganito. Pero ngayong nabasa ko ang salita ng Diyos, we already have access, direct access to God na kahit anumang, kahit nagluluto ka, kahit naglilinis ka, Lord, ganito, ganyan, nakikipag-communicate ka. Kahit nga nandoon ka sa, sa manager room, alam niyo na ibig ko sabihin, no? Kahit doon, pwede ka makipag-communicate. Wala naman lingid sa Panginoon eh. Lahat nakikita niya. All-knowing God siya. Bakit? Kasama mo siya palagi. At kapag aware ka, pagka-conscious ka, na kasama mo siyang lagi, ang defeat, hindi na yun bagay sa'yo. Wala na sa bokabularyo nyo. Amen? Kasi gumagawa tayo from victory. Not for victory. Pag sinabing from, galing sa victory ng Panginoong Jesucristo. Amen? And also, yung promise seal na yan. Ano yung promise seal? Holy Spirit. Pagbabalik ng Panginoon, nakita sa iyo ang promise seal. Sa iyo ang Holy Spirit, tiyak na kasama ka sa rapture. Amen? Amen. So wala na tayong takot. Hinahantay na lang natin ang muli niyang pagbabalik. Next, a new identity in Christ. Through grace, believers become children of God. Sabi mo, anak na ako ng Diyos. And are transformed into a new creation. Nung namatay si Jesucristo, namatay na rin ang sinful nature natin, namatay na rin yung luma natin pagkatao. Nung nabuhay si Jesus, tayo'y binuhay din sa bagong pagkatao. We are holy and righteous. Our identity is no longer based on our performance, but on Christ's righteousness. Sobrang biyaya, no? Ang galing. Sobra. Kung anak ka na ng Diyos, ano pa ang hindi mo kaya? Yes and amen? Kaya mo. Kasi binabakapan ka ng Panginoon. Dahil ang Panginoon nandito sa born again spirit mo. Amen. Now, hindi tayo matatapos ng walang life application. Beloved, walk. Living in the power of grace. Grace is the power to overcome every sin. True grace swallows up the destructive power of sin. Nasa grace ni God ang tunay na pagbabago, wala sa politiko.
Humihirit pa eh. Tapos na. Nanalo na yung mga binoto nyo. Ako, konti lang. Undervote ako eh. Romans chapter 6 verse 14. Sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kauntusan. Wala na tayo under the law, kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos, under grace. Okay. Paminsan-minsan, pumipitik yan. Kasi tagal naman talaga naman nasa katawan natin yan eh. Kumbaga parang enerhiya. No? Pero, andyan yung Holy Spirit. Sabi ko nga kanina, sasabihin ng Holy Spirit, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Alis ka na dyan, anak. Sa kasalanan na yan, di sa'yo bagay yan. Huwag mo nang gawin. Ikaw naman, oo nga pala. Iba na pala yung ako. Hindi na pala ako yun. Wala na pala yung luma akong pagkatao bago na ako kay Kristo. Okay. Aalis ka na dun. Tandaan mo, hindi nawawala ang kaligtasan mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Makinig ka lang sa small voice na naririnig mo, still small voice na naririnig mo. Panginoon, salamat. Pinapaalala mo sa akin na ako pala ay anak mo na at hindi na bagay sa akin yung mga kasalanan na nasa paligid. Salamat sa biyaya mo dahil makakaya kong umalis dito sa kasalanan na ito. Amen. Biyaya yun. Kasi imposible talaga kung sa sarili mo lang, imposible. Hindi mo talaga kaya. Sarap kaya sa ganitong na to. Lalo na sa mga bisyo, sarap ko yun. Ba? Hindi mo kaya talaga eh. Pero kung sasabihin mo sa biyaya ng Panginoon, thank you Lord, kaya ko to. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas para hindi ko nagawin ito. Amen? Amen. Andiyan pa kayo? Sabi sa Titus chapter 2 verse 11 to 12, for the grace of God has appeared. Sino ba yung nag-appeared? Si Jesus Christ. So, si Jesus Christ ay grace, biyaya na galing sa Panginoon. Kaya pag sinasabi din natin grace, si Jesus Christ din yun. Okay? For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Si Jesus Christ nagbigay ng salvation sa atin. Amen? It teaches us to say, lakasan nyo, no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ngayon, tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na mamuhay ng matuwid. Amen. Kaya ang iba sinabi, yung mga grace naman yan, magbibigay na lisensya para magkasala. Sino may sabi? May lisensya pa para gumawa ng kasalanan? Sige nga, pakitaan nyo nga ako na lisensya nyo ngayon. May lisensya? Hindi. Hindi. Kapag tunay na nasa biyaya ka ng Panginoon, tinuturuan tayong umayaw sa hindi mga magagandang bagay. Sabi yan ng Biblia eh. Ako ba nagsabi? Titus chapter 2 verse 11 to 12. Amen. Say no. No, 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 no. Amen ba? Amen. Next. Beloved, walk number 2. The mission of the church and its believers. Believers are called to share the gospel and live as ambassador of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Ano ba yung ambassador? Pag sinabing ambassador, he is an official representative to a foreign country. Representative. Pagka-ambassador, halimbawa ay ambassador ng Pilipinas sa Amerika, pag nandoon siya ay nagre-represent ng Pilipinas. Kaya kung ano yung ugali niya, nire-represent niya ang Pilipinas. Beloved, we are ambassador of Christ. Kaya kahit hindi nagbabasa ng Bible, yung kasama mo, yung mga katrabaho mo, o kung sino pa man, pag nakikita ka at Kristiyano ka, nire-represent mo si Jesus Christ. Ambassador ka eh. At
Ano pa yung kailangan ng ambassador? Ano ba yung gusto ni Jesus Christ bago siya umakyat sa langit? Ano yung binili niya sa atin? Ha? Di ba i-share yung gospel sa iba? Ambassador ka eh. So ano gagawin natin? Win souls for Christ. I-share natin yung gospel. O ano ba yung na-experience mo kay God? Kwento mo lang. Yung mga testimony nyo, kwento mo lang. O, invite mo sa church kung nahihirapan kang magkwento. I-invite mo nang makapakinig din siya. Amen? Wag mo lang sarilinin. Ang biyaya hindi sinasarili. Ito ay sinishare sa iba. Amen? Nang sa gayon, marami tayong makasama sa Panginoon. Hindi lang ikaw. Diba? Dahil hindi na tayo madamot eh. Diba? Gusto natin, kahit nga hindi ka kilala eh, nung nagpa-check up ako nung yung matanda eh. Wala nang time, magpapa-check up siya na kasunod. May tracks ako lagi. Inabotan ko, basahin niyo po. May tracks ako lagi, basahin niyo po. Bakit? Kasi kung wala ka ng time, di tracks. Diba? Kasi ambassador ka na ni Kristo. Amen. Amen. Yan. Kala ko, tulog na kayo eh. At iiwan ko sa inyo ang beloved thought. Sabay-sabay tayo. Grace replaces law. God's redemption is fulfilled in Christ. Amen? May natutunan? O natutunan na natulog? Amen. So, tayo'y pumikit muna. Kung sino man ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon, samahan niyo ako sa panalangin ito, ibukan niyo ang inyong bibig, at sa mga tumanggap na alang-alang sa hindi pa tumatanggap, sabayan natin sila. Panginoon, salamat po sa biyayang binigay niyo po. Ngayon, nababatid ko na ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Salamat sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad mo na ang mga kasalanan ko. Banal na Espiritu, maghari ka po sa aking puso. Tinatanggap po kita, Panginoong Hesus, na aking tagapagligtas. Kayo po ang manguna sa akin magmula ngayon. Ako na lang po ang mananalangin. Tumayo na po ang lahat. Panginoon, salamat po sa mga tumanggap. Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na mag-reveal sa mga taong nais pang makakilala sa inyo. Salamat po sa mga taong nandito, sa mga nakinig. Alam ko na meron po silang mga prayer request. At yung mga prayer request na yun, Lord, tinugon niyo na po. Iniintay lang po namin ang manifestation nito, Panginoon. At darating ang araw, lahat po, Panginoon, ang aming pinangarap, binibigay niyo po at binigay na, Panginoon. Lord, sa mga may sakit, hawakan niyo ang inyong ulo, kung marami. Kung isa lang yan, hawakan mo sa isa parte. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ang katawan mo na lumakas, lumusog, sumigla in Jesus' name. Diabetes, maging mawala ka. Sa pangalan ni Jesus, sugar, mag-normalize ka. Blood pressure, bumaba ka in Jesus' name. Cholesterol, bad cholesterol, mawala ka in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, bukol, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa mga anak ng Diyos in Jesus' name. Mga naguguluhan sa isip, may mga anxiety, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kapayapaan ng Diyos. We have the mind of Christ. Lord, sa mga nahihirapan ngayon, sa kanilang mga pinansyal, buksan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pitaka at ibuhos ang pagpapala, Panginoon. Magkaroon ng trabaho ang walang trabaho.
At ang mga may negosyo ay pagpalain niyo po na lubos-lubos. Mga empleyado, ma-promote po, Panginoon. At Lord, sa mga may mga problema po, Panginoon, sa kanilang mga negosyo, kayo po ang mag-aayos nito. In Jesus' name. Sa mga pamilya na gusto po nilang magkasama-sama sila rito at dahil magugulo po, Panginoon, ang kanilang mga pagsasama, Lord, kayo po ang kapayapaan ng bawat pamilya, Panginoon. Hayaan niyo po ang inyong pagmamahal ay dumaloy sa bawat isa, sapagkat ito ang nais niyo. God is love. Sabi nga sa Bible, kayo po ay love. Kaya po, Panginoon, sa puso po namin, sa gawi at sa gawa po namin, makita po ang pagmamahalan sa bawat isa. Dahil ito po ang nais niyo. Magmahalan po kami sa bawat isa. Magkaroon din kami ng patawaran. Kung sa ngayon, kapatid, meron kang kinaiinisan o kaaway, sige, banggitin mo ng mahina, wag mo nang sabihin ang pangalan niya. Banggitin mo ng mahina na pinatatawad mo na siya. At dito magsisimula ang kapayapaan sa puso mo, sa pagpapatawad din. Kaya Panginoon, salamat po sa biyaya ninyo, na siya po, Panginoon, ibinubuhos nyo sa bawat isa. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon, ng lubos-lubos pa. Maraming blessing pa nang makatulong pa rin po kami sa pangangailangan din ng iba. Salamat po, Lord. Ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin at pinupuri ang inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.